September 9, 2020. Ayan, sa atin pong kauna-unahan, Sister Lori Calderon, Brad Rodelio Nava, Basti Juarez, Dan Desalen, Carlo Catanrol, Brad Nel Umali, Brad Christopher Perez. Ayan, sabi po niya, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatiran. Kaya Bayahawa ang papuri, pasasalamat, musta po kayo muli dyan sa Pinas, Sukat at Makati, pagpalain po tayo, pag-ibig at kapayapaan. Salamat po, Brad Christopher Perez. At doon po naman sa ating GCI, naandun po si Sister Lolet, Sister Lauren Paulan, Sister Rose, si Brad Wilfred, ayan, Sister Licia Porpayas, Sister Shirley Riveriza, si Brad Dan Desalen, ayan. Si Brad Ezequiel Umali, kasama na rin po natin sa live. Sister Rose Bandoho, kasama na rin po natin sa ating live. Brad Emiliano Umali, kasama na rin po natin sa ating live. Brad Ramon Recto, kasama na rin po natin sa ating live. Brad Randiliano, kasama na rin po natin sa ating pong live sa hapon pong ito. Magandang hapon po sa bawat isa. Ang ating pong paksa ay hinggil po doon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ay nakalagay sa 1 Corinthians 12:2. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto. 16 na po yung ating unknown viewers, 7 yung ating thumbs up. Ayan. Dito po malalaman natin yung dating kinalalagyan po pala natin, yan, si Francis J. Lopez. Kasama na rin po natin sa ating live. Marahil makikita natin yung ating sarili dati. Sister Lolita Corsiga, yan, magandang hapon po, Brother Manuel, at sa lahat po ng kapatid, maging sa lahat po ng mga viewers at mga subscribers kay Bayahawa, Kalwalatian, Kadakilan at Kalwalatian. Sister Gina Makoko, kasama na rin po natin sa ating live. Brad Edmundo Mali, kasama na rin po natin sa ating live. Yan, maganda ho itong ating paksa na ito. Sapagkat marami ho sa atin, hindi natin alam yung ating sarili dati. Alam lang natin, meron tayong paniniwala, pananampalataya, hindi natin alam na yun palang ating dating kinalalagyan kung paanong sinulat ni Pablo itong bagay na ito, ipinauunawa po sa atin yung dati nating kalalagayan na walang espiritu. Ayan. At ito ngayon, yung ating nakikita sa ating kapwa, malayong malayo doon sa dating kinalalagyan natin. Yan. Unang Korinto 12:2. Ulitin ko po. Nalalaman ninyo nang kayo ay mga hintil pa,
ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Yan. Ang tawag po sa atin ay mga hintil. Di ba? Totoo naman yan. Yung iba, pinagsisiksikan na sila ay mga Hudyo. Hindi naman alam. Ano? Totoo bang Hudyo o nag-Hudyo-Hudyohan lang? ₱5:58 na po ang ating oras. Nakakagamit na po tayo ng 6 na minuto, 8 segundo. 16 na po yung ating unknown viewers. Ito yung ating thumbs up. At yung iba nating mga kapatid na naandun sa GC, yan, siguro patuloy silang nakikinig din, nanonood. At doon sa ating pagtalakay, doon sa isang posting ni Brad Wilfred, igil po doon sa karne. Pero merong mga naliliwanagan at merong nga nag-PM sa akin. Sabi nga niya, Brad, hindi na po ako kakain ng karne. Ayan. So, magandang balita yun, ha? Ano yan, hindi natin kasama siya. Kumbaga, naging doon sa talakayan na yon ay ipinakita natin na talagang hindi disenyo ni Abayahawa yung karne para sa mga taong binanal. Yung mga binanal, yung mga naligtas na doon sa kasalanan. Sige, punta na po tayo doon sa ating paksa. Ulitin ko lang Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nalalaman ninyo, kausap niya yung mga kapatid sa Korinto, na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Teka, para ho dun sa kaliwanagan ng marami, yun hong hintil, hindi kakabilang sa Israel. Hindi ka kabilang doon sa bansang Israel, doon sa kalipunan ng Israel. Yun ang tawag ko doon sa kahintilan. Hindi sila kabilang. Ayan. Ang sabi nga ay walang Diyos. Sabi doon sa unang Korinto 6:11, at ganyan nga ang mga ilan sa inyo. Ayan. So may tinutukoy siya ganyan nga ang ilan sa inyo. Ayan. Yun 1 Corinthians 6:11. Ganyan nga ang mga ilan sa inyo. Ano yung ganyan nga ang mga ilan sa inyo? Pag itataas natin yung basa doon sa 9, sabi ho doon sa bandang gitna huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Yung mga hintil, tayo. Ganyan nga ang ilan sa inyo. Sabi nga, minsan hindi maamin ng maraming tao na ito pala yung dati tayo. Ayan. Si Brad Nino Dimitillar, kasama na rin po natin sa ating live. Ayan. Meron ho kasi, Sister Lolita, meron hong kausap tayong babae kanina. Tungkol ho dun sa karne, sabi nga niya, nag-PM sa akin na hindi na nga siya kakain. So, makita ninyo na may ginawa si Abayahawa, sa sandaling yun. So, dati pala ang wika, tayo ay magnanakaw.
masasakim, manglalasing, mapagtumayaw, mga manglulupig. Yan yung dati natin. Kung iisipin natin, sa panahon natin ngayon na meron tayong espiritu, nakikita natin yung ating sarili dati. Ang sabi niya, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Kaya gusto ko muna akong tingnan ito, yung panahon na ito, yung dati natin, yung dati. Para may paghambingan tayo, ano ba yung dati natin at ano ba tayo ngayon? May paghahambing na gagawin tayo sa ating sarili para makita natin. Tayo ba ay nangangalunya? Tayo ba ay sumasamba pa rin dun sa Diyos-Diyosan? Tayo ba ay nangbababae? Tayo ba ay nakikiapid sa kapwa lalaki? Tayo ba ay nagnanakaw? Tayo ba ay masasakin o manglalasing o mapagtungayaw, manglulupig? Yan yung dati. Para makita natin yung sarili natin. At doon sa 4:8 ng Galatian, sabi niya, gayon man ang panahong iyaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Ibig sabihin, tayo pala nung una, bagamat sinasabi natin meron tayong paniniwala, pananampalataya, pero yung ating sinasampalatayanan sa katutubo ay hindi Diyos. Hindi ba? Ganyan din ho yung mga tao na sa ngayon ay sumasampalataya, pero katulad din dati natin na sumasampalataya, naniniwala, yun pala ay hindi katutubong Diyos. Palibasa yung mga Diyos-Diyosan nga. Si Brad Carlo Catana, maalam mo na. Si Brad Francisco Lopez, ayan, kasama na rin po natin sa ating live. Sabi ko, ulitin ko yung Galatia 4:8. Gayon man ng panahong iyon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Yun ho yung Diyos-Diyosan na tinatawag. Tapos, dun sa Efeso 2:11 hanggang 12, yan sabi niya, kaya nga, alalahanin ninyo, sabi naman niya dun sa mga kapatid sa Efeso, na kayo, nung una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, kasi wala kang espiritu, na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yan o yung dati natin. O pinakikita dito ni Pablo dun sa kanya mga sulat, ito yung dati natin. Ganyan ang mga ilan sa inyo. Dating magnanakaw, masasaki, manglalasing, mapagtungayaw, manglulupig. At saka yung panahon na yan, talagang hindi magmamana ng kaharian ni Abayawa, yung gumagawa nung bagay na yan. Sinabi na niya, unang Korinto 6:9. Hindi ba? At may pagkakataon pa nga ho ang dinadaya natin, sarili nating kapatid. Nakita natin, yan yung dati natin. Para lang ipaalam natin, ito yung dating kinalalagyan, dating ginagawa, dating karakter, ugali. Yan.
Di ba? Hindi tayo kabilang sa Israel. Wala tayong Diyos. Naniniwala, nananampalataya, pero wala. Ito, Efeso 4:17-18. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksiyan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Sa pagkainisa-isa natin yung mga dati hiwalay sa Diyos, pag inilagay natin sa reliyon, lumalabas na wala talaga silang Diyos. Wala. Di ba? Ayan. Maliwanag yan. Ipinaliliwanag ni Pablo na tayo dati hindi. Hindi kabilang si Israel. Kung paano tayo dati, tingnan natin ang relihiyon. Yung kinalalagyan nila ngayon at saka noon tayo ay dati. Di ba? Malaki ang pagkakaiba. Malaki. Basa pa tayo. Unang Tesalonica 1:9. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nangakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Nakita na natin yung sarili natin doon sa dati. Wala tayong Diyos. Sister Christy Juarez, kasama na rin po natin sa ating live. Yan o yung dati wala tayong Diyos. Isipin nyo na lamang yung ating kalalagayan ngayon at saka yung kalalagayan dati, may tinatawagan kang Diyos, pero ang totoo pala, hindi tunay na Diyos. Walang pinagkaiba doon sa ating nakagisnan o doon sa Katolisismo. O yun doon sa mga Diyos-Diyosan. Mga piping Diyos-Diyosan ang sabi nga. Bakit? Bakit piping Diyos-Diyosan? Hindi yun nakapagsasalita . Meron silang bibig pero hindi nakapagsasalita. Meron silang paa pero hindi nakakalakad. May kamay pero hindi nakakalakad. Yan yung dati. Yan yung dati natin. Nakikita na ba natin yung sarili natin doon sa dati? Nabasa pa tayo. Tito 3:3. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanagilian, mga napupuot, at tayo'y nangagkakapuotan. Ano sabi? Tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya. Nakita na natin yung ating sarili dati. Ang laki nga pala ng pagkakaiba. O baka naman, hanggang sa ngayon, baka naman, yung iba, andyan pa rin.
sa dati pa rin. Sister Jing Berte, kasama na rin po natin sa ating live. Ayan. Ayan ha. Kaya nga sabi nga natin, no, tinitingnan natin yung ating sarili dati. Para makita natin yung ating sarili dati at saka yung ngayon. Ikinukumpara natin yung dati na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa Efeso, kay Tito, yan. Para makita natin yung ating sarili dati. Yan. Si Brad Balakino, kasama na rin po natin sa ating live. Yan, yan yung dati ha, dati. Sister Chris Junker, ayan. Isang napakagandang gabi sa lahat po ng mga kapatid. Sa lahat ng manonood at sumusubaybay, gayon din sa iyo, Brad Emmanuel. Purin, si Abayaw. Sister Chris Junker. Pinakita natin ha, ng kasulatan, yung dati. Ayan. Mabasa ulit tayo. Unang Pedro 4:3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, katakawan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Ang liwanag ng binabanggit nating mga talata. Unang Korinto 6:11, Galacia 4:8, Efeso 2:11 hanggang 12, Efeso 4:17-18, Unang Tesalonica 1:9, Tito 3:3, Unang Pedro 4:3. Yan yung dati. Ngayon, Sister Elsie Masong, kasama na rin po natin sa ating live. Di dati ho tayo, no? Si Brad Joel Suela, kasama na rin po natin. Doon sa sabi ni Pablo, sabi niya doon sa Roma, sa 17 hanggang 19. So, nakita natin yung sarili natin doon sa dati. Sabi niya, sa sulat niya sa mga taga-Roma, datapat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Andy Lupena, kasama na rin po natin sa ating live. So kung nung una ang wika ay inihandog natin yung ating mga sangkap na pinakaalipin ng karumihan, dati natin, ay gayon din ninyo ngayon ang inyong mga sangkap o ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. So doon sa ating hindi nakita ho kasi nung iba nating mga kapatid yung naging pag-uusap natin doon sa isang posting ni Brad Wilfred. Nakikita niyo ho yung pangatuwiran nung isang tao na lisya talaga sa kasulatan. Bakit? Kasi nga kung ilalagay natin yung sarili natin dati, siya ganun din, nadaya. Kaya nga diba, sabi ko nga ho,
palibasa ang wika, nadaya ka ng iyong mga mangangaral, ngayon nangangaral ka, makadadaya na naman yan. Di ba? Ayan. Ninyo Dimitillar, kasama na rin po natin sa ating live. Napakapalad na natin ngayon, bro. Kasi may malinaw at tunay na pinaglilingkuran tayong Diyos. At kagaya dati ay isang Diyos-Diyosan. Totoo yun eh. Kaya nga, inihilera natin yung sinasabi ni Pablo para maintindihan natin yung dati nating kalagayan. Tama yung sinasabi mo, brother, na napakapalad na natin. Kasi sa libutan, meron silang Ama, meron silang Diyos, pero hindi talaga kilala kung sino talaga yung pinaglilingkuran nilang Ama at saka yung Diyos na sinasabi nila. Hindi nila kilala. Hindi ba? Kaya nga yung aral, doktrina nila, labo-labo. Bakit? Wala naman talagang Diyos na pumapatnubay ho eh. Walang Diyos na nagbibigay ng sinasabing kautusan. Excuse me. Di ba? Mahirap sa isang, sabi nga ho nung isa, kautusan kasi yung pinag-uusapan. Sabi niya, wala na raw Alberto Palado. Yan. Nako, nakaligtaan kita. Nanonood po dito mula sa Japan. Purihin po si Abayawa. Magandang araw po sa lahat. Hindi ko napansin yan. Sinabi lang ni Brad Daniel. So yung kautusan ng pinag-uusapan, sabi niya, wala na raw kautusan. Tinubos na ang wika tayo sa sumpa ng kautusan. Mali lamang yung pangunawa eh. Mali. Bakit? Kasi kung wala ho tayong kautusan, hindi naman tayo maihahatid dito sa pananampalataya. Hindi ba? O nakilala natin yung salitang pakikapid dahil sa kautusan. Kung walang kautusan, nakilala ba natin yung pakikapid? Hindi. Diba? Nakilala ba natin yung pagiging sakim? Hindi. Kung wala yung kautusan. Ibig sabihin, may kautusan. Kailan ka pinalalaya doon sa salitang kautusan? Kapag hindi mo na ginagawa yung bagay na yun, doon ka tinubos ni Yahweh sa sumpa ng kautusan. Hindi ba? Kasi nawala ka sa kautusan eh. Yun yung habang ang tao may kautusan, meron kang sumpa. Halimbawa, namumuhay ka doon sa pakikapid, meron niyang sumpa. Ang kaakibat ng sumpa, siyempre wala kang katiwasayan. Hindi ba? Kaguluhan. Nasa ilalim ka ng sumpa eh. Di ba? Wala kang kagalakan, wala kang kapayapaan. Bakit? Kasi nga, meron kang nalabag. Hindi ba? Tayo gano'n nung una, mga hintil. Hindi ba? Namumuhay lang tayo. Sinasabi lang natin, meron tayong Diyos, pero ang totoo, wala. Lahat nga noong labag sa kautusan, ginagawa ho nga natin, hindi ba? Yung pagsisinungaling nga natin, parang kumbaga kasama na sa buhay natin yung salitang pagsisinungaling. Minsan nga, tuwan-tuwa pa tayo, nakapagsisinungaling tayo. Pero ngayon iba. Bakit? Kasi nga may espiritu. Yun yung pagkakaiba. Basa pa tayo. Nasabi ko dito sa 19 ng Efeso, 4:19. Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ng lahat ng karumihan at ng buong kasakiman. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya ay inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na nakay Yahweh siya at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan
ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pangdaraya. Ngayon, maliwanag natin nakikita kung nasaan tayo. Yung standpoint natin, alam natin. Hindi katulad nung una, wala tayong alam. Wala tayong nalalaman. May wika pa nga ang tao eh. Hindi na nga namin alam kung alin yung totoo. Hindi ba? Ayan, ang dami ang wikang reliyon, nagsulputan na yan. Ayan, ang daming mga ngaral, nagsulputan. Hindi na nga namin alam kung alin ba dyan ang totoo. Bakit paano mo malalaman kung alin yan ang totoo? Nakasakay ka, nakasama ka doon sa mga hindi totoo. Kaya mo lang malalaman yung katotohanan kapag ikaw iniwan mo yung dati mong nakaraan. Hindi ba? Pero pag hindi mo iniwan yung dati mo, paano malalaman yung totoo? Kasama ka rin lamang nung dati. Hindi ba? Ayan, si Brad Arnold Makoko, kasama na rin po natin sa ating live. Ay, hindi ko nga pala nabati yung ating mga kapatid dyan sa Makati at sa Sukat. Lahat. Ayan. Doon sa 22, ang sabi niya, Efeso 4:22. Ayan. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Makikita na natin yung ating sarili ngayon kaysa doon sa dati. Ayan na, hilera yung sitas. 5:8 ng Efeso. Sapagkat noong panahon, kayo'y kadiliman. Datapat kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Di ba? Paano mo malalaman? Sabi nila, paano malalaman kung ikaw ay nasa kadiliman? Hindi mo nga talaga malalaman kung ikaw ay nasa kadiliman o kaliwanagan hanggang nandun ka sa dati. Nakuha niyo po ba yun? Hindi mo makikita yung sarili mo eh. Di ba? Meron akong naging halimbawa yan nung kami ay nagtitinda ng isda. Naging halimbawa ko na rin to eh. Habang ikaw na doon sa loob ng palengke, hindi mo naamoy yung sarili mo. Hindi mo naamoy yun. Kalahating araw ka, yung suot mo sa umaga hanggang tanghali, suot mo. Yung mga kalapit mo, wala kayong amoy nun. Pare-pareho lang ang amoy nyo. Pare-pareho lang yun. Ang amoy nyo nun. Iisa ang amoy. Ngayon, pagka ikaw ay lumabas na doon sa palengke na yun, yan, uti-uti, minaramdaman ka. Yung iba, halimbawa, kung namamasahero ka lang, may nagtatakip na ng ilong. Yung iba naman, halos ayaw ka ng tabihan. Di ba? Bakit ganon? Samantalang kayo, nung nasa loob ka ng palengke, pare-pareho lang ang amoy eh. Hindi magkaamoy yan. Kumbaga, pare-pareho lang. Wala nagsasabi babaho siya o malansa siya. Wala. Hindi ba? Pero nung lumabas ka at ikaw ay namasahero, ito na. May problema ka na. Di ba? Iyan ang sinasabi natin. Dapat hiwalay. Makikita natin doon sa diskusyon o doon sa ating pagpapaliwanag ng kasulatan, makikita mo kaagad alin ba yung merong espiritu, alin yung wala. O kitang-kita mo na kaagad. Ano? Ang sabi ni Pablo, Colosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na ipagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayan, binasa natin kanina dun sa unang Korinto 12:2. Iyon po palang salitang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lamang dun sa literal.
Pag ikaw pala ay nakikiapid, meron kang masamang nasa at may kasakiman ka, pagsamba rin pala yan sa Diyos-Diyosan. Wala kang iniwan dun sa Katoliko. Hindi ba? Yan. 6, 3:5, 6 ng Kolosas, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kitang-kita natin. Yan yung dati natin. 7. Na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. O di, kitang-kita natin yung sarili natin dati. Ipinaunawa ni Pablo doon sa kanyang mga sulat, ito pala tayo dati. Iniligaw tayo ng mga piping Diyos-Diyosan. Gumawa tayo ng kanya-kanya. Yeah. Ito maganda ho eh. Sabi ni Pablo kay Tito, sabi niya, sa 3:5. Sapagkat tayo rin naman, ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita at kalayawan na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanagpilian, mga napupot at tayo na nagkakapuotan. 4. Ngunit, nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, yan na, si Abayahawa na, at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Ayan. Saan? Sa kasalanan. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Yahawashai na ating tagapagligtas. Meron mo ba ang reliyon yan? Wala. Kasi yung lakad ng reliyon, yan yung lakad natin dati. Lahat ng reliyon, yan yung lakad natin dati. So walang puwang sa atin yung reliyon at walang puwang na bumalik ka dyan sa reliyon. Hindi ba? Babalikan mo pa yung dati mo? Reliyon, dati mong kinaaniban? Di ba hindi? Pagsamba rin sa Diyos-Diyosan yung sinasabing yung paglalasing, kalayawan, yung katakawan, o kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ba? Kaya sabi niya doon sa 10:22 ng Hebreo, tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Hindi yan yung bautismo, ha? Yun, nakita na natin ngayon yung sarili natin. Dati. Ano nga ba yun? Unang Korinto 12:2. Nalalaman ninyo na kayo mga hintil pa, iniligaw kayo ng mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Dati, niligaw tayo. At loobin po ni Abayahawa, na nakita na natin yung ating sarili dati. O sana yung dati na yun, huwag na nating makita uli sa atin. Huwag na. Hindi ba? Kasi yung dati wala kang Diyos. Hindi ba?
5:9 ng Roma, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay nangaligtas o mangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya mahalagang-mahalaga yung pagkakatawan tao niya. Hindi ba? Kaya nga ho yung mga tao lito. Pagdating dun sa kautusan, lito sila eh. Sabi ng isa, wala na raw ang wikang kautusan. Sabi naman ng kasulatan, yung kautusan, yun yung naghatid sa atin para makilala natin yung kasalanan. Ano? Kasi pagka nabubuhay ka, halimbawa tayo, di sabi nga, di pwede mo na palang asawahin yung nanay mo. Kasi wala kang kautusan eh. Namiyo ba? Pwede na palang asawahin nung tatay niya o nung tatay yung kanyang anak. Pagka walang kautusan. Kaya lito ho yung tao. Ba't gano'n? Ba't lito? Wala nga Diyos eh. Pag sinabi mong wala kang kautusan, ibig sabihin wala kang Diyos. Hindi ba? Yun ang sinasabi ho ng kasulatan. Tapos nag-quote pa siya. Sa kanya kasi yung covenant at saka yung testament magkaiba. Sala, covenant, testament, parehas lang yan. Ang magkaiba, yung covenant at saka yung kautusan. Magkaiba yan. Hindi ba? Sa lumang tipan nga, makikita mo dun. Halimbawa, katulad dun sa Leviticus. Marami dyan eh. Yung katulad halimbawa ng incest. Yung halimbawa, kapatid mo or anak mo, hindi mo pwede talagang asawahin yan. Pero sa bagong tipan, meron ba kayo nabasa? Di ba wala? Yun yung mga nag-i-exist. Di ba? Kaya ngayon, nakita na natin yung ating sarili. Dati, iba ngayon. Iba. Malaki ang pagkakaiba. Kasi kung wala na sa iyo, lahat ng bagay na yon, ano yung mga bagay na inisa-isa natin kanina? Natin ha? Yung inisa-isa natin, sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paano nangakapasok kami sa inyo at kung paano nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Di na pinaglilingkuran pala ng mga reliyon ni Diyos-Diyosan. Di ba? Wala silang Diyos na tunay at buhay. Wala. Di ba? Brother Milano Mali. Ngayon, nawala na tayo sa dati at namumuhay na tayo sa kabanalan. May tsansa po ba na bumalik pa tayo sa dati? Kung oo ang sagot, may pag-asa pa po ba tayong makabalik sa pagpapakabanal uli? Para mo nang ipinapakong muli si Yahweh siya. Meron yan doon sa Hebreo. Mabigat yan. Yung nakaranas na ng Espiritu, hindi ba? Ito, 6:4 ng Hebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. 5. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin siyang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Mahirap kapag dumating tayo din sa ganyang punto.
Di ba sabi nga niya, may chance pa po ba na bumalik pa tayo sa dati? Base dito sa Hebreo 6:4. Yung tsansa, meron. Hindi ba? Ayan. Christine Joy Cariaga. Kasama natin sa ating live. Ayan ulitin ko. Ang tanong ni bro, may chance po ba na bumalik pa tayo sa dati? Kung oo, ang sagot, may pag-asa pa po ba tayong makabalik sa pagpapakabanal ulit? Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Di ba, nasa atin ngayon? Nasa atin ngayon. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Nararanasan natin ngayon. At ng mga kapangyarihan sa panahong darating. Nararanasan natin ngayon. 6. At saka, nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Wilfredo Balatibat, kasama na rin po natin sa ating live. May tsansa? Meron. Yan natin yung if, sabi doon, Greek, and yet have fallen away, sabi doon, ye are fallen from grace. Alam mo, katulad doon sinasabi sa 5:4 ng Galatia, kayo hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig na aring ganap ng kautusan, nangahuhulog kayo mula sa biyaya. Tingnan niyo, pag sa unang basa mo, akalain mo, yung nag-iibig na aring ganap ng kautusan, nangahuhulog kayo sa biyaya. Ito yung sinasabi ho. Anong ibig niya sabihin dito? Yung kautusan dapat wala ka na ron. Para ano? Kasi mahuhulog ka doon sa biyaya Brother Emiliano. So, dapat po pala nating ingatan ng buhay, pananampalataya natin sa biyayang binigay ni Bayawa na huwag na tayong bumalik pa sa dati. Di ba, marami tayong iniingatan sa buhay Yung mga material, paano ba natin iniingatan sila? Yung material. Pinto, sasakyan, ano pa ba? Property. Ingat tayo din sa laman. Paano ba natin sila iniingatan? Ito, mas matindi ito. Iyong ating pananampalataya. Kung paanong iniingatan natin yung ating mga property na huwag mawala sa buhay natin, ay higit ito. Dahil yung property natin, pagka tayo'y namatay na, wala na yan. Yung ginto na nasa atin, pag tayo'y namatay na, wala na yan. Ito, higit sa ating property, higit sa ginto, higit sa kung anumang meron tayo. So kung paano natin iningatan yung panglaman, mas ingatan natin na huwag tayong mahulog. Huwag tayong bumalik sa dati. Di ba?
ang bigat yan eh. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Kumbaga, already renewed. Janan yun, Rolly Reyes. Gandang gabi po sa lahat, brad and sister. Yan, kasama natin. Ano sabi yan? Already renewed, ay nakalasak na eh. Or made anew, and now they need to be renewed over again. Ganun na mangyayari niyan. Hindi na. So, muli mo na namang ipinapako sa krus si Yahweh. Ano? Matindi ho yan, yung talatang yan. Ano? So, dapat na ingatan mo. Ano? Ayan. Kaya nga, yung unang bahagi, ipinakita natin yung dati natin. Ako ba, babalik pa doon sa dati? Hindi na siguro. Pero mo, dati yun ang ginagawa mo, dati yung ganun. Binago ka ngayon. O tapos, babalik ka na naman. Hindi na. Hindi ba? Ingatan na natin. Magpatuloy na tayo doon sa kasakdalan. At wag na natin muling balikan pa yung dati. Ano? Kung namumuhay na tayo ngayon sa kabanalan, ipagpatuloy na lang po natin yung kabanalan. Ano? Kasi once na tayo nahiwalay, tayo na mismo ang nakakaalam doon sa kasasapitan din natin. Hindi yan katulad ng reliyon na puro ang pangako false hope. Pinangakuan ng buhay na walang hanggan, pero alipin sila ng kabulukan. Oh? Nangako ng buhay na walang hanggan, pero naandun pa rin sa laman. False hope. Oh? Ang ipinapangako ng reliyon sa kanya mga membro. Meron pa nga ako nangako ng ginto eh. Doon sa kanya mga miyembro na pagdating ng araw wala kayong wikang ginto. Sa langit, puro ginto. Lalakaran ng wika ninyo, puro ginto. Wala kayong wika dito mansyon. Sa langit, meron. Di also. Wala ko sa material. Wala. Ano? Yan. Kaya sinabi niya doon sa unang Korinto, 12:2, nalalaman niyo na kayo'y mga hintil pa ay iniligaw kayo ng mga piping Diyos-Diyosan. Ayan na. Ang sabi ho doon sa Habakuk 2:18-19, anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao'y inanyuan ng manggagawa niyaon na binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan, saban niya na nagsasabi, sa kahoy gumising ka, sa piping bato bumangon ka, magtuturo ba ito? Narito, na babalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyon. Ano yung tinuturo? Kasinungalingan. Sister Joel Suela, ngayon lang po ako nakakita ng totoong aral. Matagal na akong palipat-lipat ng reliyon. Bibian Mana, Shalom, magandang hapon po sa lahat. Sama na rin po natin sa ating live. Hindi ba? Pababayaan pa ba natin yung ipinagkaloob sa ating espiritu na nananahan sa atin? Siguro hindi na. Magpatuloy ho tayo doon sa kasakdalan.
ano, sa pagpapakabanal. Kakaunting panahon na lang naman yan. Yung buhay natin dito sa mundong ito maikli. Tingnan niyo yung namatay na vlogger. Ilang taon lang yun? 26 lang yata yun. 26 ha? Na narirahan sa mundong ito, patay. Nagsisimula na siyang umangat. Nagsisimula ng magkapera. Hindi niya alam na 26 na taon lang ilalagi niya sa mundong ito. Wala nakaalam. Tayo, halimbawa ako ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan, hanggang saan. Hindi ba? Pero nakita po natin, ipinahayag ni Abay Hawa yung kasulatan, di ibahagi natin para naman doon sa mga nadaya, kung ano yung dati tayo. Ngayon nakikita natin yung ating sarili dati doon sa kanila. Hindi ba? Yan. So ganun din. Kumbaga nakita na natin yung ating sarili ngayon kaysa sa kanila. Ano ba ang dapat natin gawin? Meron ba tayong pwedeng iambag? Dito sa mga namumuhay sa kasalanan. Nandun yung pag-ibig dapat natin sa ating kapwa. Ngayon, kung halimbawa, isa o dalawa, maling paniniwala, o maling pananampalataya, yan na yung pagkakataon na itakwil natin. Pero kung meron tayong magagawa, gawin natin. Kasi pinagkalooban tayo ni Abay Hawa, ng Espiritu. Tingnan nyo ito yung nakalagay doon sa unang Korinto 12, sa Magandang Balita Biblia. Sabi niya, 12:4, iba't iba ang espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Isa lang, isang espiritu lang. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Hindi dalawa, hindi tatlo. Kasi meron dalawa ang Diyos, meron tatlo ang Diyos. Ito, ang sabi niya, iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigbigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit isang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu niyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkaloobang ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa iba na may kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ang kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkaloobang ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at ang iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit, iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng mga ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Wala niyan, iisang Espiritu lang pala. Sabi ni Brother Milano, may mga dalaga at binata po tayong kasama sa kapulungan na nakakarinig ngayon. Paano po kung sila'y umibig ng sobra sa di kapatid? May tsansa po palang sila'y bumalik sa dati. Ay matindi ho yan. Ayan. Paano po kung sila'y umibig ng sobra sa di kapatid? Ay dapat yung pag-ibig muna kay Abay Hawa. Kasi pag umibig ka ng sobra sa hindi mo kapatid, lalagay ka niyan doon sa
Sa hindi dapat. Dapat si Abayawa muna. Tama yan. Talagang pakaingatan ho natin. Fragile. Kumbaga sa babasagin, pakaingatan. Hindi katulad ng reliyon, wala silang pake. Basta ang nasa isip lamang nila, nandun sila sa loob ng reliyon, anytime namamatay sila, ligtas sila. Sala. Ayan, individual. Hindi by volume. Individual yan. Ayan, merong yung sinasabi ni Brad Emiliano. May mga dalaga at binata po tayong kasama sa kapulungan na nakakarinig ngayon. Paano po kung sila'y umibig ng sobra sa di kapatid? May chance po palang sila man ay bumalik sa dati. Siyempre nakakapanghinayang pagka ikaw ay bumalik doon sa dati. Inisa-isa natin kanina, sa unang bahagi, makikita ninyo na ito yung dating kinalalagyan natin. Wala tayong Diyos. Babalikan na naman doon sa dating yun. Natagpuan mo na siya, di ba? So, pakaingatan na lang. Yun siguro ang maibabahagi natin na pakaingatan natin yung ibinigay sa atin. Mabigat yan yung Hebreo 6:4. Kaya nga yung iba, halos ayaw yang basahin o iaral. Ayaw nilang ipabasa, iparinig itong bagay na ito. Ang gusto lang nilang iparinig yung kung anong magaganda sa pandinig. Ay hindi natin gagawin yon. Siyempre, kung ano yung bagay na nakasulat, yun yung ating ibabahagi. Hindi nyo dimitilya. Sa totoo lang po, nung tayo hindi pa nakakilala kay Abayawa, ay bilang nagbibinata kapag walang jowa na nauumay lagi, parang maghahanap at naghahanap ka talaga. Totoo yan. Nung wala pa talaga tayong Diyos, ang dami nating katuwiran sa ating sarili. Ang dami nating katuwiran pang sarili. Kumbaga, hindi ka mabubuhay kung wala. Ang sinasabi niya, walang jowa. Hindi ba? Naghahanap ka, humahanap. Sabi niya, pero nung makilala ko si Abayawa, nagbago lahat. Talaga namang maraming magbabago sa buhay natin. Once na nagkaroon tayo ng espiritu sa atin, talagang mababago. Maraming pagbabago. Gaya nga sinasabi ni Pablo. Hindi ba? Unang Korinto 6:17, ngunit ang nakikisama sa Panginoon, kaisang espiritu niya. 18, magsitakas kayo sa pahikapid lahat ng kasalanan gawin ng mga tao na nanga sa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pahikapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Leia Flores, magandang gabi po sa lahat ng kasapi ng Assembly of Yahweh watching. Magandang gabi, Sister Leia. Ayan. Niyo ba? Kaya kita na natin yung ating sarili ngayon. O ngayong naandito na tayo, magpatuloy tayo dun sa kasakdalan. At huwag na tayong bumalik doon sa dati. Kasi pagkababalik ko tayo doon sa dati, wala lang pinagkaiwan tayo o pinagkaiba doon sa yunong aso na pagkaya na sumuka, kakainin niya uli. At para rin ang wikayang baboy na bumabalik doon sa kusali. Yun, nakikita natin yung ating sarili. Hindi ba?
kitang-kita na naman natin ang ating sarili ngayon kaysa dati. Yung nakikita natin sa ating kapwa ngayon, ganyan tayo dati. Hindi ba? Lahat ng reliyon. Kaya nasasabi natin lahat ng reliyon, nakita natin lahat. Na lahat pala talaga ng reliyon, wala talagang itinuro galing sa kasulatan. Ano? So, magpapatuloy tayo dun sa kasakdalan, kabanalan. Ano? At huwag na natin naising pa. Mabigat yung nasa Hebreo na yun. Ang bigat yan eh. Yung nasa Hebreo. 6. Dito sa pangyayari ito, kahit na siguro ikaw lumuha nung kapait-paitan, nung katulad ba nung nangyari kay Judas, lumuha? Ano? Sabi niya, nagkasala ako. Sabi niya. Sa taong walang kasalanan, okay. Yan natin sa GC. Ayun, may binahagi si Brad Danby hinggil dun sa Gentiles. Ayun, si Brad Caros, naroon din po pala. Sabi ni Sister Lolet, mahirap kong balikan ang dating kasalanan samantalang ngayon punong-puno ng pag-asa kumpara sa dating walang pag-asa. Puro kahirapan, kahit saan ka umaling, wala kapayapaan. Sister Loren, wag na nating balikan ang dating daan na nilakaran ng masama, bagkus magpakabanal tayo. Tama po yan. Sister Lolet, tama sis, mas maganda ang takbo ng buhay ko ngayon noong makilala ko si Abay Hawa kaysa noong dati, kaya pakakaingatan ko ito hanggang sa huling hininga ko. Paano po yung mag-asawa na hindi parehas ang pananampalataya? Yan. Maganda yung tanong ni Sister Shirley Reverisa. Naandyan na ho kayo eh, halimbawa man. Kasi, paano po yung mag-asawa na hindi parehas ang pananampalataya? Pagka ho parehas, wala akong parehas eh. Na hindi paano po yung mag-asawa na hindi parehas ang pananampalataya? Ibig sabihin, yung isa mananampalataya, yung isa hindi mananampalataya. Kalimitan ho dyan, away. Kasi, hindi ko kasi merong yung sinasabi nga, paano ba natin didefine yung mananampalataya na yan? Baka mamaya, parehas lang sila na hindi naman talaga mananampalataya. Kasi kung talagang yung isa, mananampalataya, yan? Hindi ho sila magkakasundo eh. Pag yung isa ay mananampalataya, yung isa ay hindi mananampalataya, talagang hindi magkakasundo yan. Maliban na parehong mananampalataya at parehong hindi mananampalataya. Tingnan nga natin. May binabanggit po yan dito eh. Hindi kayo po pwedeng magkasama malibang magkasundo. Hindi ba? Teka. Ito, tres-tres ng Amos. Ang nakalagay, makalalakad baga ang dalawa na magkasama liban na sila'y magkasundo.
Hindi po pwede na yung dalawa magkasama, liban kung magkasundo. Kung yung isa ay hindi mananampalataya, yung isa ay mananampalataya, talagang hindi magkakasundo yan. Oh. Unless, pareho. Parehong ano? Parehong hindi mananampalataya. Parehong mananampalataya. Kaya nga, which is which? Ayan. Alin ba? O baka parehas lang kayong hindi mananampalataya. Kaya kayo nagkakasundo kasi, pareho kayo eh. Na ano, hindi mananampalataya. Yung isa naman, kaya nagkakasundo kayo, pareho kayong mananampalataya. Pero pagka ang isa hindi mananampalataya yung isa, hindi kayo magkakasundo yan. Hindi ko nabasa yung kay Brad Enrico. Di ba? Ayan. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila magkasundo. Amos, tres. Hindi ba? Ito, sabi niya dun sa 2 Corinthians 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama meron ng katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama meron ng kaliwanagan sa kadiliman? O di talaga hindi magkakasundo. Anong pakikipagkasundo meron si Kristo kay Belial? O anong bahagi meron ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Jingberte, kami po ni Brad Frank, magkapareho po kami ng pananampalataya kay Abayawa. Yan. Magkakasundo. Yung 2 Corinthians, sabi nga dyan, huwag kayo makipumatok sa kabilang ng mga hindi sumasampalataya. Pagka kasi yung isa mananampalataya, yung isa hindi, away yan. Yung isa may abayhawa, yung isa wala, away yan. Ayan. Enrico Saraga, wala po sa topic ang tanong ko. Thanks po kay Abayhawa. Ang tanong ko lang po ay kung si Judas ay napatawad. Ano ba ang sabi niya? Sino yung nagdala sa kanya? Ang nagdala sa akin. Ayan. Yan natin ha. (19:11:1) Sumagot si Yahweh sa kanya, anumang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin. Malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa iyo, sa akin ay may lalong malaking kasalanan. Isa dyan si Judas. Ayan. Ayun, tanong ni Brad, kung si Judas ba ay napatawad? Anong sabi niyan? May lalong malaking kasalanan. Sabi ni Brad Milan, may dalahin po pala ang mananampalataya, lalo na yung di mananampalataya ay nangaaway at inaawat na makinig sa aral ang kapatid. Medyo mahirap po yan para sa kapatid na nasa ganyang sitwasyon. Mahirap talaga. Bibian Mana, Todaraba, Brad Eman. Yeah. Cristina Juarez, kami din po ni Fortunato Juarez, parehong pananampalataya. Kaya Abayhawa. Pero hindi nga nagkakasundo. Pag parehas kasi magkasundo Hindi ba? Meron Diyos meron Diyos na nasa gitna nila. Pero pagka hindi,
Away lagi yan. Talaga mag-aaway. Kasi hindi nga kayo magkasundo eh. Sasabihin sa'yo, saan ka pupunta? Makikinig. May lakad tayo Todas. Hindi ba? May kontra na kaagad. Magkakaroon kayo ng kontrahan, lalo na yung asawa mo ay hindi kilala si Abayawa. May kontra. Ayan. So talagang, kaya nga, di ba ang Amoke, halimbawa, sinasabi ko nga, bago kayo mag-asawa, lalo doon sa mga binata, dalaga, hanggat maaari ang maging kaisang makasama niyo sa buhay, talagang kaisa ninyo sa pananampalataya. Kasi baka mamaya, nung nag-iisa ka, baka sabihin mo, mas maganda pa pala nung nag-iisa ako. Kasi pagka ikaw, merong naging katuwang, kasama mo dapat yan. Magiging katuwang, katulong. Iba kasi yung dalawa kaysa nag-iisa eh. Pagka nadapa yung isa, may magtatayo. Hindi ba? Alex Alagado, ayan, magandang gabi mga kapatid. Kaya ba yan? Samantalang kung halimbawa, hindi mo siya kaisa, wala. Talagang magpapahirapan kayo niyan. Rodelio Nava, kapag ganun, Rod Eman, anong dapat gawin kung ikaw ay alam mo yung nasa tama ka sa aral? Basti Juarez, napalad po tayo dahil meron po tayong banal na Abayaw. Tanong ni Brad Rodelio Nava, kung ganun, Rod Eman, anong dapat gawin kung ikaw ay alam mo yung nasa tama ka sa aral? Siyempre, nasa tama ka at meron ka namang alam naman natin, pagkatama tayo, nasa atin yung espiritu ni Abayawa. Hindi ko lang alam, Brad, yung ano ba ang tanong mo rito? Kapag ganun, Brad, anong dapat gawin kung ikaw ay alam mo? Halimbawa, yung bang asawa mo ay wala. Pakiliwanag na. Kasi kung halimbawa, alam mong ikaw yung tama, yung asawa mo mali, ano mangyayari ho doon? Kaya nga may pag-aaway na nangyayari ho kasi nga hindi magkaisa sa paniniwala, pananampalataya. Di sundin mo yung tama, huwag yung mali. Kasi pagka sinunod mo yung mali, di pareho na kayo. Pareho na kayong mali. Di ba? Yan. Ramon Recto, tama po ang kasulatan ng kaaway ng isang tao ay ang kanyang sambayanan. Pag isa ay may pananampalataya, ang isa ay hindi, away talaga ang kalalabasan. Sa amin po, international. Lori Calderon, tama po. International, iba-iba. Hindi ba? Mahirap po. Ayan, nasagutan natin yung kay Sister Shirley. Ano pa? Ayun. Nag-thumbs up na si Sister Shirley. So, ayan 7-11 na, mga kapatid. 33 yung ating unknown viewers, 11 yung ating thumbs up. So, kung ikaw, sabi kay Brad, ayan, Rodelio Nava, tungkol po nung una, magkasama kami sa reliyon. Ngayon, nagsasaliksik po tungkol sa aral at pangalan ng Diyos. Okay lang, sige. Okay lang. Dapat ang manaig dyan yung tama. Okay lang na magsaliksik. Pagkakalooban may Abayawa yan. Basta, yung tama ang mangyari. Wag mong pagbigyan yung mali. Kasi pag pinagbigyan mo yung mali, sinunod mo yung mali, ang kaaway mo dyan si Abayawa. Di ba? Once na pinagbigyan mo yung mali, ang kaaway mo si Abayawa. Kaya nga hindi ka po pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. Iibigin mo yung isa, kasusuklam mo yung isa. Ipakita mo
na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, si Abay Yahweh, siya yung tama. Ano, hindi naman darating doon sa away na talagang maghihiwalay. Hindi naman ganoon siguro. Ngayon, may hatol dyan si Pablo. Halimbawa, kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya, ito naman ang sinasabi ni Pablo. Kung. Ito sabi niya, 7 Gs ng unang Korinto. Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon na ang babae huwag humiwalay sa kanyang asawa. Yan. Ibig sabihin, sabi niya, yun daw babae huwag humiwalay sa kanyang asawa. 7:11. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. 12. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi nasabi ni Yahweh. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. O yun ang sabi niya. Halimbawa, ang asawa mo hindi sumasampalataya, pero kalooban naman niyang makipamahay sa iyo, huwag mo hiwalayan yan. 13. At ang babae may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kanya, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Ano yung kalooban niyang makipamahay? Ibig sabihin, sumusunod naman siguro sa'yo. O kalooban niya makipamahay, huwag mong hiwalayan. 14. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamagitan ng kanyang asawa. Ibig sabihin, doon sa pinakikita mo. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Ibig sabihin, ikaw bilang mananampalataya, ipakita mo sa asawa mo yung pagiging banal mo at baka naman siya pagkalooban ni Abay Yahweh na maging katulad mo. Ayan ang sinasabi ni Pablo. 15. Gayunmay, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo, tinawag ng Diyos. Sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa, o paanong malalaman, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa. Ayan, letra por letra yan. Na sinasabi ni Pablo. Sister Shirley, kami mag-asawa habang hindi ko pa siya nadadala kay Abay Yahweh, magkahiwalay muna ng tirahan para walang away at walang katitisuran. Ibang ano yan, ibang settlement. Kami mag-asawa habang hindi ko pa siya nadadala kay Abay Yahweh, magkahiwalay muna kami ng tirahan para walang away at walang katitisuran. Depende ko kasi, pero yun, yung sinasabi ni Pablo, doon sa unang Korinto 7, maganda ho yan. Gawin yung pattern. Yung sinasabi naman ni Sister Shirley, opinion niya yun, di yan natin siya. Merong pattern na ibinigay. Tingnan pa natin. Nagkomento si... Teka, ano yung sinasabi ni Brad Caros? Basa nga natin. Ano ba yun? Ba't kaya nawala yung thumb? Puro ngiti, pumalit. Sabi ni Brad Caros.
Ayan. Ayan. Rodelio na ba? Tama po, Brad. Eman, salamat po sa verse kay Abayawa ang kapurian. Malaking bagay ho kasi yung bagay, katulad niyan, may mga problemang ganyan. At kapag natutugunan ng kasulatan, napakalaking bagay ho niyan. Malaking kaluwanan, kaganan sa dibdib. Isa pa. Okay naman yung communication namin, sabi ni Sister Shelly. Okay lang mo yan. Loobin naman ni Abayahawa na magkaisa kayo. Lalo naman, may komunikasyon. Ang mahirap kasi walang komunikasyon. Okay lang yan. At loobin ni Abayahawa na kayo. Magkaisa. Hindi ba? Masarap sa isang pag-aasawahan na parehas. Hindi nagiging masarap yung isang pag-aasawahan kapag yung isa mananampalataya, yung isa hindi. Pero meron nga sinasabi si Pablo, kung gusto makipamahay yung asawa, di wag mo hiwalayan. Ngayon, ipakita mo dun sa iyong asawa, bilang merong kang Diyos, pakita mo naman sa kanya na balang araw siguro, nakita niya na talagang yung Diyos na sinasampalatayan mo talagang mabuti. Di ba? Okay na? Yan. Maganda may komunikasyon Pagka nawala yung komunikasyon, mabigat yan. Sabi ni Sister Christina, loobin ni Yahweh, maunawa ito aral. Ayun. Pamilya kasi niya, die-hard Catholic. Matindi nga. Okay lang mo yan, okay lang. Loobin ho ni Abayawa na makakilala rin siya. Na gaya natin, nakita naman natin doon sa ating unang bahagi, nakita natin kung gaano tayo hiwalay kay Abayawa ng mga panahon na yun. O ganyan din sila. Kaya dapat pangunawa ang kailangan dyan. Kumbaga, meron naman tayong espiritu, meron tayong pagpapahinuhod, katulad ng pagpapahinuhod ni Abayawa sa mga tao sa panahon ni Noe. Ganon din tayo. Nagkaroon na tayo ng pagpapahinuhod. Ano yung pagpapahinuhod? Yung bang mahaba yung yung pasensya. Mahaba, hindi katulad nung una na para bang maikli na madaling mapatid. Ngayon iba, mahaba siya. Talagang naandun yung salitang pagpapahinuhod. Hanggat maaari, inuunawa mo siya. Ganun siya Abayawa Hindi ba? Meron mong katagal ng panahon na sa panahon ni Noe, 120 years. 34 na po yung ating viewers, 12 yung ating tamsak. Tayo po ay 7:22 na. Nakagamit na po tayo ng 1 oras, 29 na minuto, 35 segundo. Ayan. Meron pa ba sa wala na? Ayan. Teka, merong isang So may payo si Sister Jing Berte. Nasa GCO yun. Hindi ko na payo ni Sister Jing kay Sister Shirley. Okay na yun. 7:22, meron pa po ba kayong tanong? Tayo ay mag-back rib. Yun ang ating paksa ay
Unang Korinto 12:2, nalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa, iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Ayan. Sister Lori Calderon, Rodelio Naba, Basti Juarez, Dandy Salen, Carlo Catan, Mel Umali, Christopher Perez, Ezekiel Umali, Rosel Bandojo, Emiliano Umali Jr., Ramon Recto, Randil Llano, Francis Jade Lopez, Lolita Corsiga, Gina Macar Macoco, Edmundo Umali, Nino Dimitillar, Francisco Lopez, Cristina Juarez, Sister Jean Berte, Brad Balakino, Sister Chris Janker, Miss Elsie Masong, Joel Suela, Andy Lupena, Alberto Palado, Christine Joy Cariaga, Wilfredo Balatibat, Janamion Oroli Reyes, Joel Suela, Sister Vivian Mana, Alex Algado, Joel Suela, nag-iisa lang po kayong nangangaral, Bro Eman. Nag-iisa lang po, nag-iisa lang po kayong nangangaral, Brad Eman. Milano Mali Jr., sana po loobin ni Abay Hawa na ang bawat isang kapatid ay magsilbing ilaw sa ating mga kasambahay at maging sa labas ng ating tahanan upang ang mga di sumasampalataya ay makakita rin. Ayan. So muli po, ano pala po tayo ngayon? 9, Huwebes, bukas kung lolobin. Same time lang po. Alas 6 ng hapon. Ayan, 7:25 na po tayo ang ating pong oras. Ayan, Sister Jean Berte. Salamat kay Abay Hawa, salamat Brad Eman, nabusog uli kami sa paksa na ini-share mo. Napakabuti ni Abay Hawa, purihin siya magpakailanman. Liliana Umali, kay Abay Hawa ang kapurihan magpakailanman siya nawa. Salamat po sa lahat ng mga kapatid. Muli po, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang gabi sa bawat isa. Maraming pong salamat sa inyong lahat.